Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Morning, Kuya! Good morning, Kuya! Morning, Kuya! Morning, Kuya! Good 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 morning! La 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 la! Good morning, Kuya! Pala lang yung libingan ng mga bayani at iba pa. Oo. At ng diktador. Oh, yun. Ano at iba pa? At iba pa? Diba? At iba pa. At iba pa. Gusto ko yung at iba pa. Oo, basta alam natin yung stance natin dyan. Oo. Kaya sa Sunday, magkita-kita po tayo sa Oo, 8 ng umaga po yan hanggang 12 sa may Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. Ayun. Alright. At bago't lahat. Oo. Siyempre, meron tayong katanungan this morning. Ano? At lahat tayo, I'm sure, tinatanong natin itong tanong na to. Ano ba yung purpose ng Diyos? Diba? Bakit niya tayo ginawa? Bakit niya nilalang ang tao? Nasagutin po yan ni Brother Eli Soriano para po sa ating Biblically Speaking. Alam nyo, napakaliwanag nung sinasabi sa 2:10 ng Efeso, pakibasa. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ayun, maliwanag yung purpose, oh. We are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Kaya po tayo ginawa ng Diyos para gumawa ng mabuti, kapatid. Alam nyo, yung paggawa kasi ng mabuti, yun ang trabaho ng Diyos sapagkat ang Diyos ay mabuti. Basahin natin ang 105 ng awit. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Yun. So, ang Panginoon Diyos ay mabuti, kaya gumawa siya ng tao para maging manggagawa niya ng mabuti. Yun po ang nakasulat sa Biblia. Alin yung mabuting gagawin ng tao? Basahin natin yung Roma 7:12. Hindi naman sariling buti natin yan Ang mabuting ipinapagawa ng Diyos, ito po. Kaya nga, ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Yung mabuti na gusto ng Diyos gawin ng tao, yung kanyang kautusan. At pag ginagawa natin yung kautusan, yan talaga ang purpose kaya tayo ginawang tao. Basahin natin ang Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Maliwanag siguro sa inyo na ang tungkulin ng tao gumawa ng mabuti. Sumunod sa utos ng Diyos, yan po ang dahilan kaya tayo ginawa at yan din ang katungkulan ng tao. Sa inyo, Brother Eli Soriano, para po sa ating Biblically Speaking. Oy, may pasok ngayon gising-gising mga students natin. Walang advice na walang pasok. Since wala pang advice, kahit umuulan. Since wala pang advice, dapat mag-quick meal na tayo. Yan, quick meal. Quick meal. Quick meal! Ang quick meal ay kailangan na pakainin ng breakfast. Medyo tulog pa. Yes. Ngayon ay Thursday, no? 4th day ng eggplant serye, Doc Joseph. Ano ba ang recipe natin ngayon, Haris? Shrimp, eggplant, tempura. Yan! Shrimp, eggplant, tempura. Mahirap pa maghanap ngayon ng malalaking hipon. Kaya medyo yung tempura namin ngayon ay cute. Hibi. Hibi. Maliit siya. Maliit siya. Pero yung eggplant, Malaki. malaki. Bawi naman. significant kasi siya ang ano
Master. Siyambida. Siyambida. Ano ba ingredients? Kailangan natin syempre ng eggplant. Ano pa, Doc Joseph? Saka ng shrimp. Kasi maliit. And then meron tayong harina and meron tayong breadcrumbs. And salt and pepper. Alright, Doc Joseph, paano gawin tong shrimp and eggplant tempura? Let's go! Kailangan ng... Yan. Hiwaan muna natin ang eggplant. Tama ba yan? Yan. Slice into small slices. Yan. Ilalagay yung shrimp Sa loob. Sandwich sa loob. Okay. Then, mix some salt and pepper, tsaka water. Yan. And then, yung breadcrumbs. I-mix natin sa breadcrumbs. Yun, tama ba yan? Sa butter tsaka sa breadcrumbs. Ilagay sa kumukulong mantika. Yun! Oh, di ba? Kaya pala maliit, Diego, yung ano. Kasi sandwich mo siya dun sa... Exactly. Kala ko naman yun na yung tempura mismo eh. Oo nga eh. Ayan, shrimp, eggplant, Tempura. Kika, price update? Good morning, Kuya, at good morning sa inyong lahat, mga kasangbahay. Ako, dapat good ang morning nyo. Dahil nagbabalik ako si Kikay dito sa ating Palengke Price Watch. At syempre, nandito ulit sa aking mahal na hometown na palengke, ang Pasig Palengke. O, diba, isa sa mga pinakamalinis na palengke na puntahan ko. At ayan, ngayon alamin natin, mga kasangbahay, magkano na nga ba ang ating mga basic commodities. Ayan, ako ito. At dahil dyan, makakasama natin si Ate Chrysalis. Ayan, hi Ate Chrysalis. Hello. Okay, unahin natin, Ate, ang mantika. Magkano to ngayon? 34. Pansit, 500 grams, magkano? 55. O ito, mga kasangbahay, kung kailangan nyo ng ketchup pero ayaw yung bumili ng bote, meron si Ate Chrysalis dito ng 1/4. O diba, dito naman po ay nag-ahalaga sa presyong 5 piso lamang. O diba, napakamura. Ayan. O ito, mga kasangbahay, meron dito si Ate Chrysalis na isang pack ng asin at ito ay naghahalaga lamang sa presyong 10 pesos. O diba, napakamura. Ito, mga kasangbahay, marami silang mga sukal dito pero isa sa mga mabenta, itong Watch Sugar. At ito naman po ay naghahalaga sa presyong 26 pesos. Meron din si Ate Chrysalis dito ng pansit bihon at ito ay afford na afford mo sa presyong 32 pesos lamang. Itong malaking margarine mo na to, 20. meron din sila dito, naghahalaga lamang 5 piso ang atsuete. Okay, dahil pinulakan tayo ni Ate Chrysalis kung magkano ang kanyang mga basic commodities dito sa palengke, bibigyan natin siya ng gift pack mula sa Good Morning Kuya. Thank you, Ate Chrysalis. Thank you. Okay, mga kasangbahay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga bilihin dito sa Pasig Palengke. At ang sabi pa nga sa akin ng mga tindera dyan, Doc Joseph, hindi pa daw sila nagtataas. Talaga namang good news yan sa ating mga kasangbahay. Maganda yan. Kasi umuulan ngayon, di ba? Alam natin, tsaka nire-recommend nila na mag-stock up na tayo habang maaga pa. Para kapag oras na ng sakuna, hindi tayo nagpapanik buying. Yan ang aking tip ngayon para sa ating Palengke Price Watch. Orina. At Kikay, para ikaw ay laging sumeksi, kailangan mo rin ito. Good morning, Kuya. Would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Patrol. And live it. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. And good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms. Maging bidang nanay sa New Moms Malunggay at OsteoGuard. Tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go, galaw! Wow! Ay, good morning! Pero as of 5:25 ngayon, Doc Joseph, wala pang announcements about yung classes. Kaya may pasok. Kaya mga kids, gising. Pero may low pressure pa rin, di ba? Kasi kaninang umaga. Maulan pa rin. Maulan eh. This 3:30 ng umaga, maulan siya eh, di ba? Kaya chinek namin kaagad ni Angel sa internet kung may pasok nga. Kaya wala pa namang announcement. Anyway, bago ang lahat, Doc Joseph, anong meron sa atin sa usapan pangkalusugan? Yun, Diego, tama ka, no? Dahil maulan, pero kailangan, pag maulan, kailangan tanggalin natin din ang mga meats. Ano mga meats? Mga karne? Mga kuro-kuro.
mga usap-usapan. Maling paniniwala. Maling paniniwala. Ano sabi niya? Karne talaga. Tama ba? Ano mas pili? Myth. Naging Bisaya si Doc Joseph. Kayo naman kasi, aga-aga pa. Doc Joseph eats meat. Anyway, Doc Joseph, go ahead. Okay. Sinasabi natin, Diego, no? One myth is like, sinasabi nila pag nagsa-cycling ka o nagbabike ka, nakakabaog. Tama ka dyan, Totoo ba Rina. yun? You can cause infertility, you can have erectile dysfunction, you can have prostatitis, yung infection ng prostate, or worse, you can even have prostatic cancer, okay? So ngayon, para matanggal itong mga sabi-sabi na to, now, researchers in United Kingdom, since 2014 at to 2015, they did research on that, no? So, inisa-isa nila, sinabi nila, una-una yung cycling. Kasi kadalasan, ito yung sports natin, no? So, inano nila, prolonged cycling. Meron bang kinalaman? Oo. Myth or fact? Myth. Wala. Okay? Sinabi nila na pag matagal kang nakaupo doon sa yung inuupuan niya, could it cause erectile dysfunction or prostatitis? It could be for some because of the pressure, but not necessarily. Okay? It wouldn't be the main cause. Yes, it wouldn't be the main cause. Sinabi kasi nila, sometimes yung upuan mismo ng bicycle is made in such a way na parang may pressure doon sa yung seat ng male reproductive organ ng lalaki. Kasi andun yung scrotum mo no? So, prolong biking tapos yung minsan yung terrain mo masyadong matagtag, bumpy, you cause trauma. Okay. Actually, sabi ng iba, you can have even prolonged cycling or even prolonged exercise doing that. You can even have blood in the urine. Okay? This is secondary to trauma to the lining of the bladder. Okay? But hindi siya pathologic. Yung sinasabi nating Rins o Diego at Angel, no? Yung pathologic kasi talagang meron disease. Pag physiologic, kasi nagkakataon lang na hindi sanay doon sa normal behavior mo. So, ibig sabihin, prolong. Pinahaba mong pagbibisikleta mo. Hindi ka gaya dati, di ba? Short span. When you say prolong, gaano katagal yung prolong, tsaka gaano katagal yung acceptable? Okay, they tried to, studies have tried yung how many miles, yung pag nila, 1 mile, 2 mile, yung sa haba ng length, wala rin kasing wala rin factor in There is no such na indication or indicators na would say na really they would cause significant. Even yung prostatitis, no? Siguro ang sinasabi na pag may infection ka sa prostate, nagkataon na meron ka ng existing. So, lalong na-aggravate. So, in other words, without the presence of an internal factor or a pathologic factor, yung physiologic factor has minimum effect. Yes, correct. So, kailangan dalawa sila, multifactorial sila. Tama ka dyan. Especially kasi inaano nila, no? One thing that they're saying, one disease that they are equating with cycling or even excessive exercise is what? Prostate cancer. Okay, you have to know very well that yung prostate cancer is genetic yan, hereditary. That's very one. Si Lance Armstrong, nagka-prostate cancer. Yes. And one is yung hormones mo, yung hormonal. So, yung cycling kasi, ang pinaka lang naman siya is probably pag yung tagtag tsaka yung seat, yung pinakaupuan. So, they're making a new type of yung sitting biking yung upuan mismo niya in such a way na hindi modify na hindi siya masyadong matagtag doon sa area. You said hormones kanina. Pag mataas ba ang testosterone mo, Doc Joseph? Is that can cause indicator? Cancer? Yeah. Yes. Kasi your prostate cancer feeds on your testosterone. So could it be, kasi most of these athletes take testosterone boosters, di ba? So could it be na natatagtag ang prostate mo tapos may testosterone boost supplement ka pa, kaya mataas ng incidence sa cyclist ng cancer? Siguro sa trauma. Pero yung sasabihin mo yung direct, hindi talaga completely no? Kasi even clinical studies, even yung mga ginawa nila, even umabot na sa states, no? The European studies and the American studies would seem to say na wala talaga. Okay?
Pero yung trauma na existing, pwede yun. So you can traumatize the external reproductive, especially the scrotal area. Pag halimbawa natamaan siya, nasipa, ganun, yun yung sinasabi mong trauma. Tapos Yun, meron pwede din siyang yun. relation dun sa, let's say, erectile dysfunction, infertility, and prostate cancer. The most closest angel yung pwede nating isipin is yung torsion, no? So your testicles will tort. Iikot siya. Yun ang kasi yung pinakatoma. So yung pag nangyari yon, even if you correct it, then there is a possibility that fertility will be a factor na later on as a complication. Yun Yung ang mga sinusuot nila, Doc, na Yung support. parang cup. Oo, yung pang-support. Would that, Would that help? Yung Hindi support. Bakit ganun? anong support? Parang ano? Gumagano ng kamay. Medyo descending. Baka nag-juggle pa yan. Yung stress ball. Stress ball. Ako seryoso ako dito. Ewan ko sa mga kasama ko. Doc, Hindi, please continue. nakakatulong siya. Nakakatulong siya in a way, okay, para to protect. Kasi lagi natin sinasabi, di ba, in any sport, di ba, Rina, you would know that, especially weightlifting, no, that can have a support later on. Hindi lang doon sa area mo, kundi pati doon sa Intestines mo, di ba? intestines mo, for hernia, no, for future na yung mga weightlifters natin. In relation to that, Doc, ito, question ko kasi may myth, di ba? Or myth or fact. Kung wala kang, kunyari hindi ka nag-weightlifting, hindi ka athlete, is it better na may underwear ka na tight or naka-free air ka? Kasi may studies sa female naman na mga hindi nagbabra is better than nagbabra because nagkakaano daw sa blood flow. Yes. Does it hold the They're truth? saying, even tama ka dyan, sabi Even mo yung underwear. yung braless, they're advocating braless now because of that. So Jackie Lesba is okay basta wala kang sport? It has to be loose. Yan ano natin. So sabi natin, both the external organs, your scrotum per se or your testicles has to be descended. So hindi siya masyadong malapit doon Hindi siya sa tight. abdomen. So tight. So loose boxers, a little bit loose of underwear is okay. Yan. Sabi ko, see? Not all the time kailangan mag-jockey, kailangan makapahinga. Kailangan you just give it away, Diego. Hindi ako. I'm just saying it's a debate. You just give it away. Let's let this topic hang also. Punta natin si Rina. Fitness 101. Ito na po. Tapos na ba? Kasi kahapon, di ba napag-usapan natin yung topic natin about stress, di ba? Isa sa mga nakikita natin sa mga stress na tao, yung overeating. Uy, nararamdaman ko Oo, yan. di ba? Yung sobrang pagkain. Pero may tinuro sila ngayon na parang acupressure points daw sa inyong katawan na kailangan nyo lang i-pinch para daw masuppress yung inyong mga appetite. Tsaka gumanda yung inyong mga digestion and bowel movements din daw. Nagmula ito sa Chinese, no? Kasi di ba yung acupuncture, meron silang needle na ginagamit. Itong acupressure naman, ginagamit mo lang yung inyong mga fingers. Kaya simulan natin, ipapress nyo lang daw yung gilid ng mga arms nyo for 5 seconds. Yan. Tapos balik nyo ulit, press nyo ulit. Yan. Pwede nyo daw itong gawin ng 5 minutes twice a day. Lahat ang ituro ko sa inyo, 5 minutes twice a day lang siya. So ito yung sinasabi nila na nakakapag-suppress din daw ng appetite to. May isa pa, ito naman. Yung sa taas ng upper lip nyo. Una, pwede yung i-circular motion muna siya, tapos sa kanya i-press. Pero kailangan yung pressure na i-apply nyo, not too hard, medium lang. Diba? Kasi masakit din sa gums. Ayan. Tapos, meron din sila dito sa gilid ng inyong mga tenga. Pag binuksan nyo yung jaw nyo, tapos sinara nyo ulit yung mouth nyo, mafe-feel nyo, di ba? Parang meron kayo dito. Parang may bukol or Oo. something. Dito nyo May ipapress yan. So, dito daw, nakakapag-suppress din daw yan ng appetite. So, gagawin nyo rin to for 5 minutes, twice a day. So you do that, naka-close yung mouth or open? Oh, naka-close yung mouth.
Pero dun lang kung saan nagmi-meet yung jaw. Pwede ko ba itong gawin kapag nagkakaroon ako ng craving? Automatically, would it suppress? Pwede daw itong gawin kapag ikaw ay nagkakaroon ng craving o kaya ikaw ay nagugutom tapos medyo nahihilo ka na. So para at least ma-relax ka, hindi ka masyado mahilo, kahit gutom ka na. Oo. Press mo lang daw to. Ayan. So, meron pa silang... Parang Rina, parang they follow the body meridian lines na parang very, very fine, thin line yung nerve ng nervous system that can control also your higher system. Tapos meron pa sila yung dito sa may forearm nyo. Since si Kika hindi naka long sleeves, sa kanya ko na lang gagawin. Dito lang. Ayan. Pa-press nyo lang daw tong areang to. So massage it, circular motion lang kayo ng saglit, tapos sa kanya i-press. Medium pressure lang yung i-apply. Dun sa sinabi mo mga points. Ito for bowel movement pala to ha. Para mas mabilis yung bowel movement nyo. Tsaka mas maganda din daw yung digestion nyo. Ako, bawal gawin yan sa EDSA. Yun nga, pagka naramdaman mo yung craving na kumain and you're on a diet, tapos you do that, do you do every points one at a time or you can do just 1 point lang naman. So kung saan kayo mas komportable kasi lahat naman siya nakakapag-suppress ng appetite. At meron pang isa yung last natin. Dito lang sa may 3 centimeters below your navel tapos sa may gilid lang siya ng tummy nyo. So dito. Ito? Yan, oo. Press nyo lang daw yan 5 minutes twice a day. So yan. Balitaan ka kapag effective. Gusto ko matry ni Kikay para malaman ko kung effective din. Ayan. Kikay, so, yan ang ating acupressure. So, tandaan mo nga yung... Tingnan natin mamaya kung wala na akong gana kumain. Natandaan mo ba yung 5 points mo? Yung dito? Yung dito? Hindi dito yan. Ay, hindi dito. Sa may tenga. Sa may tenga nyo. Hindi. Tsaka yung dito. And then my favorite sa tummy. Sa tummy area, meron din kayo sa forearm, tsaka yung sa arm. Ayan. Yeah. So, acupressure, pwede nyo po yung gawin na isang dip para kayo ay makarelax at nagpapapayat din po ito. Yes. Ayan, thank you, Rina. Kasi I'll fly to Singapore. Si Rina at si Kong may from Let It Hang, ano pa ang tips mo? Hindi, dapat hindi pwedeng let it hang pag heel eh. Kundi bababa yung kotse niya. Pull the handbrake. Pull the handbrake. Pero dito sa ating Manibela Trips, narito ang ilang driving tips para makatipid sa konsumo ng gas kapag nagmamaneho. Panoorin po natin ito. Kalimitang ginagawa ng mga driver, masyadong mataas ang engine RPM bago sila magpalit ng susunod na mas mataas na gear. Galit na yung engine, hindi pa nag-change to the next higher gear. Kadalasan yun ang maling practice na nagagawa. Masyadong maraming sakay, masyadong mabilis magpatakbo. Yung overspeeding na para bumilis ng bumilis, ipapump yung gas, mali yun. Avoid yung jackrabbit starts, yung pag-shift ng gear nga. So dapat alam natin kung kailan dapat mag-change into the next higher gear. Ang tinuturo namin sa kanila is hanggat maaari, huwag lalagpas ng 2,000 to 2,500 RPM pag sila ay mag-change ng gear. Yung accelerator natin tinatawag. So, ang pag-apply dapat, laging soft touch. Hindi na kailangan bumilis pa ng mabilis bago ka mag-change ng gear. Ang pagpapataas ng speed ay gradual lamang, hindi yung pedal to the metal. Yung ideal na speed para makapagtipid tayo ng gasolina is nasa 80 kilometers per hour. Bawal tayo magsakay ng masyadong mabigat sa ating sasakyan kasi hirap yung ating engine. Masyadong malakas yan mag-consume ng gas. O yan, ang pagtitipid sa pagmamaneho. Ang ginagamit ay manual, hindi automatic. Ako manual din ako. Manual rin. Oo.
Ang tanong nga paano pag automatic? Paano ka makakatipid? Neutral lang. Kahit neutral naman, same lang din yun, di ba? Kaysa nagagas ka. Kasi di ba minsan, ka rin naman, umuusad ka naman kahit naka-neutral ka Coaching manual pag tumatakbo kaysa naka-idle. Yes. So sasabihin mo mag-neutral ka, your engine just burns, Pag nakatapa ka sa gas, di ba, kunyari mga VTEC engines o mga high-end engines, nagtitipid yan So kailangan tumatakbo ang car para tumipid siya. Pero kung mag-aircon ka lang, mas grabe yun. Anyway, yun. I wonder kung ano yung tips nila pag automatic. Pag automatic, di ba? Yun ang interesting. Next time. Next time. Paano mag-jump start ng automatic? Ang girls. Hindi na jump start. Alright, Monica. At para naman sa ating ikonsulta mo, nasa linya ng ating telepono si Nanay Alicia Talato mula sa Buting, Pasig City. Si Nanay Alicia ay 68 years old at Kong Erin, para sa iyo ang kanyang katanungan. Nanay Alicia, magandang umaga po. Magandang umaga din po sa inyo. Okay, Nanay, kasama po natin. Yes, Nanay, kasama po natin si Kong Erin at tamarin niyo na po itanong sa kanya ang inyong concern. Opo, salamat po. Yes po. Hello po. Sige po, good morning. Good morning po. Sige po. Itatanong ko po yung aking anak na disgrasya, na bangga ng isang high ace noong July 25. Okay po. Ngayon, kung hindi ko po alam, hindi ko nakita kung ano yung nangyari sa katawan niya. Nang nakalipas sa isang linggo, kaya ko lang nasa lubong yung anak ko, yung pala, yung kanyang kaliwang braso, halos bulok na. Dahil nung mabangga siya, dinala nga siya sa ospital, pero hindi naman kasama yung nakadisgrasyang driver ng high ace at walang umasis, kundi silang mag-asawa lang. Ang naiwan ng mga tao na doon sa kaso, hindi man lamang, nag-report nga sa barangay, hindi naman nakapagsamba ng demanda doon sa nakadisgrasya. Yung pong driver, ang nangyari po kasi, una yung anak ko, may kasunod na tricycle, tapos binangga ng high ace. Ngayon, ang itinuturo ngayon, nung driver, yung tricycle na binangga niya, yun daw ang dapat na idemanda nung anak ko. Ang hinahabol ko po dito, hindi po nakapaghahanap buhay yung anak ko mula nung nangyari yon. At tila yung sugat niya, tila nabubulok na nga yata. Dahil kahapon, kaharap ko. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko dito dahil doon sa traffic division, nakita ko yung salaysay ng anak ko, may pirma ang anak ko, pero yung traffic na nakikinig, wala naman pirma. Sa barangay, kung hindi pa ako nagsampa ng demanda, wala rin nakasampan demanda, mangmangho ang anak ko sa kaso. Kaya parang, may nabaliwala. Nang dalhin po sa hospital, kinabukasan na nagpunta daw yung insurance, binigyan ng 3,000, pambayad, pambili ng gamot. Grabe po ang tama ng anak ko. Mayroon pa sa paa. Ang ko doon, paano ho yun mabubuhay? Ayun, pinaalis na sa tinitirahan dahil dapat na makapaghahanap buhay. Hindi makapaghahanap buhay. Nakikilabas lang naman yun na tricycle. Ano po ang dapat kong gawin doon? Well, ang pwede ninyong gawin, unang-una, dapat makakuha na kayo ng medical report, no, sa kanyang injury, no, kung yan ay considered serious, light, physical injuries. Kapag makuha po niyan mula sa doktor, pwede na kayo po at meron po kayong makuhang police blotter sa pangyayari, no, mula sa police. Pwede ho kayo dumiretso at mag-file ng kaso sa fiscal's office, no, for serious or slight physical injuries, at ang fiscal ang bahala na forward yung case sa kaso sa korte. Ngayon, kung gusto pa ninyong makakuha ng step by step, pwede ho kayo pumunta dito sa law center ni Kuya para alalayan kayo po kung ano yung mga kailangan po ninyong gawin sa mga
mga susunod na araw, no? Dahil sabi nga po ninyo, hindi kayo pinapansin ng barangay. Anong kailangan makuha sa barangay para umusad rin itong kaso? Pero sabi nga po, ikompleto na po natin yung mga kailangan na dokumento, medical report, police report, no? At pwede niyong dumiretso sa PAO para humingi ng tulong doon, or sa fiscal's office para meron mga fiscal naman na pwedeng tumulong mag-draft ng complaint affidavit, or pwede rin po kayo dito pumunta sa law center ni Kuya. Paano po ang pagpunta dyan? Dito po lang sa may Phil-Am Village, EDSA, malapit po sa Trinoma. Makikita po yung yung UNTV ano po yan? Yun po ba yung dating building na pag sumakay ka ng papuntang monumento madadaanan sa bandang kaliwa? Opo, bandang kaliwa, pero yung sa EDSA po, papuntang Makati po kami. Makati Southbound po kasi, yung Phil-Am Village. Kasi kung sinasabi po ninyo monumento, northbound po yon, papuntang monumento. Papuntang Makati, southbound. Pero ang nasa Quezon City po, malapit po sa Trinoma, pero sa kabilang side, sa Phil-Am Village side. Siguro kung Nay Alicia, Apo, stay on the line na lang po, tapos yung aming pong coordinator ibibigay na lang po sa inyo yung eksaktong mapa or address itong ating estasyon para pwede rin po kayo makipag-usap sa mga lawyers natin dito sa law center ni Kuya. Sige po, maraming salamat. Maraming salamat po. Gusto ko din po kasi para pa-doktor din po kasi baka po babulok Kasi ang lalim po ng sugat. Baka mamaya maputol pa yung kamay ng anak ko. Opo. Punta po kayo dito po. Chinese po daw ang may-ari ng Heist Band. Ay, ng IA. Opo. Okay. Sige po, maraming po salamat. Maraming salamat din po at magandang umaga po sa lahat. Salamat po, Nanay Alicia Talato, mula po yan sa Pasig City. Pero kung paano ba yun? Narinig ko lang yung question ni Nanay. May van na tumama sa tricycle. Yung tricycle ang tumama dun sa anak ni Nanay Alicia. So, sino ang mananagot? Yung tricycle o yung van? Hindi, pareho sila. So, parehas. Pareho. So, hindi pwede idahilan ni tricycle. Kaya ako siya nabangga dahil binangga ako nung van. Kaya nga, ang korte rin na magde-decide kung ano yung criminal liability ng... Nung dalawa. Okay. Okay na. Okay, good. Ito. Word for the day. Esoteric. Adjective. Intended for or designed to be understood only by a select group. Known by a few people. Hence, not public, secret, confidential. Example sentence. The medical research was so esoteric that only a few physicians could actually understand the results. In Tagalog, pribado. Pribado. Esoteric. Pribado. This is an esoteric property. Ay, naka. Good morning, 6:11 na po ng umaga. May pasok na? Walang suspension ngayon. Wala ng mga parents kasi magbibigay ng baon. Ayan. Pero may tayo, of course, since it's a Thursday. Siyempre, kasama natin, makasama natin si Ninang Risa. Yon, para sa ikonsulta mo. Isa sa nakapagbibigay ng bigat ng kalooban at sakit sa ulo sa ating mga Pilipino ay ang utang. Kaya naman kasama ang ating pambansang ninang na si Ninang Riza ay aalamin natin ang ilang mga tips kung paano tayo magiging debt-free. Dito sa Konsulta Mo. Good morning! Good morning! Hi, Ninang! Ninang! Yan, ganda-ganda, diba? Very first lady. Lakas mga first
First lady. Siyempre, Angel, Monica, Rina, it's Thursday. So, kailangan natin ng mga advice tungkol sa ating finance. Kaperahan, di ba? Oo. Magandang topic natin ngayon, di ba? Money is coming. Money is coming. Gusto ko yan. You give us money. Get it. Diba? Money is coming and I'll be there to get it. Maganda kasi yung topic natin, Angel, no, Monica, Rina, ay tungkol sa utang. Utang. Oo. Paano nga Ninang malalaman mo baon ka na sa utang? How do you Pag start? hindi mo na kayang bayaran, baon ka na sa utang. Kasi di ba, yung mga businessman natin, malalaki ang utang niyan, milyon-milyon. Bilyon-bilyon. And they're saying, pero hindi mo sinasabing baon sila sa utang, di ba? O yung mga bangko, ang bangko, marami yung nagde-deposito, pero marami rin yung deposito sa kanila, utang nila yan. So, hindi masamang pangungutang yan. Pero sinasabi natin na baon tayo sa utang. Pagka yung pinaggamitan natin kung saan-saan lang, kahit maliit lang yan. For example, kahit ang utang mo ay 10,000 lang, pwedeng baon ka sa utang. Kasi hindi mo mabayaran. Kasi wala kang income hindi mo kayang bayaran. So pagkakain ka, pag may kailangan ka, mangungutang ka na naman, so baon ka na sa utang. Ang tendency kasi, di ba Ninang, di ba guys, pag nangutang tayo is mas malaki siya doon sa kinikita natin, no? We go beyond yung dapat nating kitain, no? And yun ang tendency natin, no? So, mali yun, Ninang. Pwede rin naman na doon sa mga negosyante. Kunyari, malaki ang kailangan mong kapital. Pero, mas malaki naman ang kikitain mo kaysa doon sa interest na binabayad mo sa inutang mo, then, hindi ka rin mababaon sa utang. At ang importante ay meron ka noong, ibibigay natin yung mga tips, di ba? Kung paano mo makakaahon sa pagkabaon sa utang. Tip number 1, Nina. Ang tip number 1 natin ay dapat kailangan na i-recognize natin. Ito yung hindi ito yung sa mga may utang na malalaki ha. Ito yung mga hindi kayang magbayad ng utang. So kailangan i-recognize natin na may utang tayo. Kasi yung iba sa atin parang bahala na. Dapat ba nililista yan, Ninang, para malaman mo na, ito, may palatandaan ako na may utang ako. Yeah. Darating tayo dyan. Okay, sorry. Bisa kasi Rina, kinakalimutan natin, ito utang na naman. Ayaw nating admit. Ayaw natin. Acceptance is the key. Yeah. Nangutang ka pero ayaw nang tanggapin. Tapos nun, kailangan nating alamin bakit ba tayo nagkakautang? Yung dahilan. Kasi kung alamin natin ang mga rason kung bakit tayo nagkakautang, then doon natin yung mapipigilan yung sarili natin. Ano bang dahilan? Emergency ba yan? Or ikaw ba ay habitual lang na nangungutang? Baka dahil lang sa luho, di ba? So, kailangan na alamin natin yan. Tapos Babi mo lang mangutang. Tapos yung pang-tatlo natin. Alam mo yon, Rina. Ano nga ba yung pangatlo? Ano yung pangatlo? Ililista? Kailangan ilista? Kailangan yung pangatlo, nasaan na yun? Kasi alam ko lahat yan, pero in order. Ayun. Kailangan na magdesisyon tayo na ayoko na ng utang. Ayoko nang mangutang na hindi ko kayang bayaran. Hindi pala yung ayoko na mangutang. Ayoko ng utang na hindi ko kayang bayaran at gagamitin ko sa kung saan-saan lang. Yun. Pero parang commitment mo yan, Ninang, sa sarili mo na parang vices yan na ayaw ko na, titigilan parang ko na. isusumpa mo na siya. Na pag ganon, hindi. Mangungutang lang ako kapag kung kailangan ko at may kikitain ako at may ipambabayad ako. Yun. Tapos, syempre, ano yung number 4, Angela? Stop the habit. That rehab. Shopaholic ka talaga, diba? Anonymous. Kung shopaholic ka talaga, that anonymous. Ibang rehab data yun. Ibang rehab yun, dalawang rehab. Merong pag-rehab ng pagiging shopaholic at takayong sa utang. Yung bang naiisip mo lang lagi pag kailangan mo ng pera, hindi ka nag-iisip ng ibang paraan, kundi uutang ka lang ng utang or parang habit mo na yung pangungutang. So we have to stop the habit na utang lang ng utang na wala namang kaparoroonan. Nabanggit rin ni Angel kanina, parang paano yung may utang? Kunya, may utang ako, Ninang, tapos nangutang ulit ako para bayaran yung utang ko.
Kung nauna, no? Nauna. So, hindi rin tama yung Patong-patong nakasal. Dalawang school of thoughts yan. Pwedeng masama, pwedeng hindi. Kasi kung nangungutang ka, tapos ibabayad mo doon sa utang mo to cover up kasi wala ka talagang pera, wala ka na talaga ipambabayad, masama. Pero kung mangungutang ka, ipambabayad mo doon sa utang mo kasi ganito yan eh. Di ba merong mga interest rates, no? So yung utang mo, for example, lumang utang mo, ang interest niyan ay say 20% per annum. Nakakuha ka ngayon ng isang magpapautang sa'yo na 10% lang. So, pwede kang mangutang, tapos ibayad mo dun sa utang. Para matapos na yung mas malaki yung interest. Okay. So, ano pa yung susunod, Rina? Yan yung sinasabi mo kanina. Listahan na ng inyong mga utang. Gumawa ng listahan ng inyong mga utang. So, napaka-importante na alam natin kung ano lahat yung mga utang natin. So, ililista natin. Kasi kailangan natin yon sa pagpaprioritize ng ating babayaran. Kasi itong number 6 natin, maghahanda tayo ng isang realistic o makatotohanang payment plan na base sa ating budget, yung kaya nating bayaran. Pero itong listahan nito, Ninang, ay is kept in a place na nakikita mo. Minsan kasi yung listahan isang papel lang nawawala, pagkatapos nakalimutan mo na. No? Kailangan parang pagbukas mo, kitang-kita mo, ito palang dami kong listahan. Ako ginagawa ko yan, di ba? May mga loans ako, tinitingnan ko isa-isa. For example, alin ba yung sa credit card? Yes. Alin ba yung sa negosyo? Alin ba yung sa personal? Alin ba yung sa kapatid mo or sa ano mo? Then titingnan mo ngayon. Ano yung pinaka-urgent? Titingnan mo doon. Ano yung pinakamalaki ang interest? Normally, kailangang unahin mo yon para mas mababa yung cost of money mo. Number 2, titingnan mo rin ano yung yung kanyang deadline of payments. Kasi ima-match mo yon doon sa bayaran. Kung kailan darating yung pera mo, doon sa due date mo. So, yun yung kagandahan ng paggagawa ng listahan na ganyan. Saka nakakatulong rin, di ba guys, yung ganyan na para malalaman mo kung ano ang ipaprioritize mo. Anong utang ang babayaran mo, di ba? Importante yung prioritization. At tapos, maganda rin yung maliliit, malalaman mo para yun ang unahin mo. Kasi para bang, nababawasan na ang dami ng utang ko. Kasi yung maliit, in-out mo na dun sa listahan. Unahin mo din siguro yung may mataas na interest, diba? Kasi diba parang ikaw mismo mababaon ka sa utang kapag mataas yung interest, tapos hinuli mo pa siya. So unahin mo na rin. At tapos parang yan, titingnan mo araw-araw, parang may mantra ka, ito mawawala na to. Ito, matatapos na to. Parang meron kang target na pagdating ng ganitong time, ito na lang yung utang ko. Pero isang way rin yan, Ninang, na matakot ka kasi pag nakita mo yung listahan mo, ang dami, parang ito na. Tapos ano nga yung kasunod natin? Number Kuya! Na ba tayo? Morning, Kuya! Good morning, Kuya! Nakikinig lang ako. So ano pa yung ating number 7? 7 na tayo. 7 na pala. Yan. Kailangan na kumita tayo ng mas malaki. Kasi pag nakita natin na yung budget natin, kapos talaga, di ba, na pambayad. So, kailangan magdalawang trabaho tayo, magtatlong trabaho, di ba? Kasi dito sa Pilipinas, parang konti yung nagdadalawang trabaho o tatlong trabaho. Parang si Rina lang yata, at saka si Kuya. Ang maraming trabaho. Meron din sila. Pero itong mga trabaho na extra, Ninang, siguro maganda rin yan para sa ating televiewers na iti-save mo yung pera kung saan pupunta. Yung para, kunyari, ito marami na akong, yung in-extra mong rocket man para dito sa utang, na mapunta na naman kung saan-saan. Luho na lang. Diba, Monica, yun. So yun, and then siyempre number 8, yung magtipid tayo. Kung ano yung matitipid natin para may pandagdag tayo doon sa pagbayad. And then yung panghuli, kailangan ay sundin natin yung payment plan natin, magbayad tayo regularly. Sabi nga ni Kuya, ang utang ay dapat bayaran. Diba? At hindi pagtataguan. Hindi natin pagtataguan. Kasi sabi ang masama, umihiram, hindi nagsusole. Siya pa yung galit. Oo. Pag may iba-ibang mukha daw yan Pagka nang Sa aso, Kuya. Diba? Meron yung mukha sa aso. Mukhang kawawa. Mukhang kawawa. Nakakita. Nakakatawa yung doktor. Saka pag may utang daw, Kuya, may amnesia. Who you? Sino ka? Tatago.
Kaya sinisingil na, yun. Ay, Siya pagalit. Hindi, mas maganda talaga pag nanghiram ka at hindi ka makakabayad. Halimbawa, alam mo, magkakaroon ka ng problema sa pagbabayad. Lumapit ka na. Yeah. Ikaw na yung nung nanghihiram ka, lapit ka ng lapit eh. O di nung hindi ka naman makabayad, lumapit ka rin. At least to apologize. Or para alam lang na ikaw ay nandun ka pa, na hindi mo tinatakbuhan yung obligasyon mo. Saka maganda rin kuya, di ba yung kunyari nangutang ka, sasabihin mo dun sa tao, pwede bang ganyan? Ito na lang ang staggered payment. At least alam nung tao, hindi ka rin kukulit eh. Hindi ka rin mabubuis eh. Oo, tsaka hindi yung intent parang, to pay. hindi parang nag-hide and seek kayo. Napaka-importante kasi nung kredibilidad ng tao eh. Yes. Alam mo, kailangan lagi natin, isang kailangan natin sa buhay ay puhunan. Kaya kung wala tayong kredibilidad, wala tayong matatakbuhan sa sandali ng pangangailangan. Yo. Yan ang mga advice ni Ninang Risa. Pero maraming sala dyan sa mga gumagawa ng plans. Ninang. Opo. Dinadaya nila yung sarili nila. Paano? Hindi, minsan, di ba yung parang, ganito. Ganito lang bibiling ko dapat. Ganito lang bibiling ko. Minsan tinatago nila sa sarili nila yung, hindi nila nililista. Diba? Meron gano'n eh. Hindi nila Dinadaya yung sarili. Oo, dinadaya nila yung sarili nila. Pero pagka yung sarili nyo na dinadaya nyo, wala na kayong hindi dadayain. Tama yun. Sarili mo, dinadaya mo. Iba pa kaya hindi mo dayain. Kaya, ang ano lang dyan, laging ang basic principle, live within your means. True. Diba? Basic principle lang yon. Tapos, kung halimbawa naman, ay ikaw ay mangungutang, tignan mo, yung bang inuutang, kailangan mo ba talagang umutang? Hindi yung uutang ka kasi meron ka lang gustong-gusto. Shopping. Marami gano'n. May gustong-gusto akong bilhin. Correct. Lagi kang may gustong bilhin eh. Kaya nga, ang question dun eh, ano ba yan? Want or need? Ganun lang yun. Kaya, pag nagne-negosyo naman, ako ang natutunan ko sa negosyo, lagi mo dapat gawa ng projection yung, kasi minsan, ang nangyayari doon sa iba, mamumuhunan. Hindi mo tinitingnan, teka muna, kasi yung ibang hindi nagpa-planning yung, kahit maliit na business lang, nag-umpisa ka maliit na business. Feasibility. Paano mo babawiin yung puhunan mo? Diba? Paano mo, ano ang ROI niyan? Baka naman 25 years, yung ROI mo, 60 years old ka na. Hindi mo na mababawi. Kita mo yung mga politiko, ang galing niya kukwenta. Bawi agad yun. Paggagastos siya ng mga 10 milyon, tanong mo kay Erin, alam na nila kung saan nila kukuhanin. Alam nila. Ay, magtataka ka minsan doon sa ibang mga politiko eh. Lintik kong gumastos, di ba? Ang liit na sweldo, kuya, di ba? Gagastos sila. Pagka tinignan mo, gagastos ka sa eleksyon sa 100 milyon. Ang sweldo mo sa loob ng isang taon, wala pang 10 milyon. Diba? Ang term mo, tatlong taon lang. Paano mo babawiin Isang yun? taon lang bawiin. O sabihin mo na 5M ka isang taon, di 15 ka lang sa 3 taon. So sinasabi mo ba, kuya, na ang pagiging politiko ay isang malaking negosyo? Well, maraming nagnenegosyo sa politika. Maraming nagnenegosyo sa politika. Bakit ka mo? Simple lang yan. Gusto mong isang pirma, may bayad. Diba? Hindi pa nga nag-uumpisa yung project, may advance na yung politiko. Diba? Nangihingi na yung politiko. Kaya nga nagulat ako ng bidding. Nagulat ako nung minsan ha. Nung minsan, may lumapit sa akin. Sabi sa akin, Kong, akala niya congressman ako. Mukha ka daw congressman. Sabi niya, Kong, ganito, 6 na milyon ang halaga nitong isang ganito. Pero, bigyan ka namin dito ng 2 milyon. Wow. So sa 6 na milyon, may 2 milyon daw ako. 30% na higit. Sabi ko, teka muna, ano ba yan? Ganito, ganyan. Tsaka ano po yan talaga, hindi po yan, wala pong illegal dyan or what. Regular po talaga. Kami na bahala sa DBM. Ganun? Sila na daw ang kukolekta sa DBM, basta kailangan lang. Ganyan pala. Wala akong talagang yan ay regular na kalakaran. Wow! Ang galing pala nung Kong sa inyo, no?
Sila. Biglang sa inyo. Sila. Hindi, pero di ba ganun? Nangyayari yun. Oo, na parang yung sa project, bibigay na sa'yo advance. Basta pirmahan mo lang yun ang kukuhanin mo para iaano mo dun sa project na yun. Eh wala ka na mahahawakang pera dun sa, hindi naman sa'yo pupunta eh. Ang kausap mo yung supplier, yung contractor. Ang lupit. Ganun, kawawa yung project. Ha? Lumalabas kawawa yung project. Oo, kasi ang mangyayari doon sa project, sa halip na 2 dangkal yung simento, ang mangyayari kasing nipis ng pang-ahit. 1/4 na lang. Oo, kaya minsan pag nagulungan ang kaprasong truck, butas na naman. Diba? Pero yung kuya, yung mga hindi masyadong creative parang Alanapoles Ang malakihan talaga, yung talagang hindi sa komisyon yung mangungutang ka, gagamit. Yung ginawa nung Marcos time. Yung mga BS loans. Oo, yun. Tapos papagaranti mo sa Pilipinas, tapos mangungutang ka ng $1 million para doon sa kumpanya mo. Tapos kukunin mo yung pera doon sa company. Yun ang mga big time na nangyari noon. Paano ba nakuha niyo siya? Hindi, kaya ko nang alam yun, kuya. Kasi auditor ako ng Security Bank. Yun yung bangko ng mga Marcos noon. So nakita ko yung mga transaction. Ano bang CPA ka ba? Yes, kuya. Auditor ako before ng mga banks. Okay. Talagang, so marami kang alam na kalokohan. Marami kang nakitang... Marami ako nakitang kalokohan, kuya. Nakita ko kung paano binababa yung mga pera from Security Bank nung nag-EDSA Revolution. Kasi auditor ako nung nag-EDSA Revolution. Saan dinala? Hindi ko alam, kuya. Basta nakita ko nung ibinababa yung kahon-kahon ng papel. Hindi ka man lang inabutan? Hindi nga Akala ko kasi mga ano lang yung mga papel. Mga limpak-limpak. Tapos later on nalaman ko mga pera pala. Baka ililibing na rin sa libingan ng bayani yun? Ewan ko naman ako ito, napapag-usapan lang kong Erin. Sige. Kasi dalawang klase ng point of view One, ililibing ba sa libingan ng mga bayani o hindi? May nagsasabi, hindi. May nagsasabi, oo. Bakit hindi? Kasi yaan ay maraming violations, etc. etc. Ang point ngayon is may pinagtatalunan legally. Sa legal na istorya, ano bang nakalatag kung ano ba sinasabi doon sa mga dapat na inililibing sa libingan ng mga bayani? Ano ang specific na nakalagay? Hindi ko memorize, no, but president, soldiers, and he would fall on the first few legal so hindi, kasi kasama doon yung presidente, sundalo, etc. etc. Okay. Pasok siya doon. Tapos meron bang naka-specify naman na if the soldier is like this, if the president is like this, ano ang nakalagay naman doon? However, those who have been dishonorably discharged from service or personnel convicted of an offense involving moral turpitude or do not qualify. Diyan maglalaban. Do not qualify for interment at the cemetery. Meron bang conviction si Marcos? Sa Meron. Swiss, yung sa Swiss account. Kaya nga nabalik yung 10 billion For human rights. plunder. Conviction on? Yung plunder. Well, it was considered ill-gotten wealth by the Swiss government. Pero conviction, it was considered by the Swiss government as ill-gotten wealth. Pero dito sa korte natin na walang conviction. Dito sa korte, kung titignan natin, the Supreme Court mentioned that's why the money was brought back here is considered that it was ill-gotten wealth. So there was a finding here. Kasi kung hindi mababalik yan Yun yung isang conditions ng... And who gives the final say? Pag halimbawa ay ililibing sa... Kasi, of course, the president. Walang problema yun. Now, if it is stipulated in the law, would that mean that the president will be violating a law? No, that's why there's a question. No, so if he's not going to violate any law, paano naging law? Law ba yan? Paglilibing sa libingan ng mga bayani? Law. Now, if that is a law, and then the law says that you cannot do this, are we saying that the president will be violating a law? That's the reason why the group is going to call to the Supreme Court to get an interpretation. Pero ang magde-decide pa rin whether pwede o hindi
ang final say ba is the president? Well, the final say is the president unless restrained by the Supreme Court. No, but does the law say na ang presidente ang magpa-final say doon? It is not clear, but it would assume that it's the president. Kasi even if the person is qualified to be buried in the libingan ng mga bayani, some people are and not. if the president says no, or even kasi kung ganun pala sinasabi ng batas, lalabas mandatory yan. Na lahat ng mga ganito dapat dyan ilibing sa libingan ng mga bayani. It's given like a privilege to those who would want to be buried there, because there are some precedents, meron mga pangulo na hindi nakalibing din eh. Si magsaisa. Exactly. So, nasa pamilya niyan. For example, si President Cory Aquino. Magsaisa. So, ibig sabihin ay nasa prerogative ng mga pamilya. Kung lilibing mo doon o hindi. Pero wala sa prerogative ng pamilya kung hindi o kung halimbawa naman ay gusto mong doon magpalibing, hindi naman ibig sabihin papayagan ka naman ilibing. Because of the restrictions. Yes. But if the president says yes, then pwede. Utusan kasi yung DND na to prepare the libingan, kasi this is where soldiers and supposedly chief of staff, DND, secretary okay. Ang ano ngayon, what healing would it do kung hindi siya payagang malibing sa... Kasi parang sa akin, may biktima. Yung bang mga biktima, mababayaran, makukompensate, mababalik ba yung kung hindi siya ilibing sa libingan ng mga bayani? Well, there's a law that stipulates that they have to be paid. No? Yeah. Hindi naman yung paglilibing sa kanya sa libingan ng mga bayani ay magpapahinto dun sa pagbabayad na yun, di ba? So, they will still be paid, they will still be given the damages, they will still be accorded yung lahat ng kailangang i-accord para sa kanila. It doesn't make any difference at all whether dun siya nalibing o hindi. Di ba? Walang epekto yan sa kaso ng mga na-violate ng rights. Ang tinitignan dito, how are we going to well, personally, ang tingin ko, gagamitin ng argumento ng mga Marcoses, ay, nalibing dyan sa mga libingan ng mga bayani, yung mga kaso namin, bali wala. Yung mga ginawa namin pagnanakaw, ay, hero kami. So, pwede palang, anong tinuturo natin sa mga kabataan natin, pwede kang maging pangulo ng ating bansa, pwede kang magnakaw, pwede kang kuan. At the end of the day, dun ka pa rin naman ililibing. So, lahat ba ng nakalibing sa libingan ng mga bayani, hindi magnanakaw? At bayani? Wala naman nagsasabi may nakalibing na aso dun, di ba? Hindi. yung nag-serve sa armed forces, baka meron. May nakalibing na aso dun. Meron. Paano po yung kunyari, pero conclusive ba yun na pagka nakalibing ka sa libingan ng mga bayani, bayani ka? Ano ka? Hindi, kaya nga ang suggestion ni Sagisag gawin na lang libingan ng mga bayani at iba pa. Tsaka kuya, I think yung more than yung compensation for the victims of human rights is yung moral feelings din nila towards dun sa pagpapalibing dun sa sinasabi natin kay Ferdinand Marcos na as dictator tsaka yung may kasalanan bakit sila nagtagal. More than the money. So, for example, presidente ka dati, tapos meron kang, kunyari, plunder, kunyari si ERAP. And then, na-pardon siya. So, pwede siyang ilibing doon, pero nagkaroon ng decision ng court dati na, di ba, may plunder case siya. May conviction yan may conviction. So, ang tanong ko, pwede ba siyang ilibing doon? Hindi. Kasi may usapan na pero naman din pinardon siya Hindi. It does not erase what he... Usapan na naman nga din yun. Kasi it's a matter of parang gusto ng presidente, diba? For his purpose. Now, it will be appealed to the Supreme Court. For the Supreme Court to decide whether ito ay papayagan o hindi. Problem ngayon dyan is hindi sundin ang Supreme Court. Malaking ano na naman to. Malaki na naman pagkakabahabahagi. Malaking pagkakabahabahagi na naman ang mangyayari dyan dahil may away na nga yung Supreme Court at saka ang executive. Diba? At dahil sinasabi ng executive, sabi ng presidente,
bakit tinatrabaho ko? Huwag kang, sa akin, huwag kang magulo. Sabi ng judiciary, eto, ganito, ganyan, hindi tama yung ganito, ganon. So, ayan, dagdag ngayon ito. Pagka ngayon, halimbawa, naglabas ang Supreme Court ng decision at nagsabi ang Supreme Court na hindi pwedeng ipayagan yan na dyan ilibing. Panibagong banggaan na naman yan. Diba? Dahil siguradong yun ang magiging... Ang tanong, kuya, sino yung malakas ang loob na magpa-file ng TRO staff? Magpa-file ng kaso sa Supreme Court para ipa-TRO? Hindi, ayan na nga. Nag-file na nga sila yung, di ba, yung Makabayan Block? Hindi pa. Joint resolution lang yun sa Kwan. Wala pang pinafile. So wala pang nagpa-file sa Supreme Court ng interpretation. Ina-expect mga third week of August. Ang pagpa-file nila? Wouldn't that be... too late? Hindi naman, kasi September 18 pa naman yung... Burial. Well, we'll see. Kayo, ano ba muna? What's for breakfast na, di ba? Nagutom sila. Nagutom. Ayan, nakakagutom na discussion ng ginawa natin, Jegs. Kaya kailangan mag-what's for breakfast na tayo. Of course, may kasama tayo ngayon. Guest, first time sa show, no? First time sa show. Si Chef, ano po? Myra. Chef Myra. Chef Myra. Very interesting kung ano yung magiging breakfast natin. Parang ang dami natin pagkain ngayon. Ito, masarap. At saka carbs at protein ang makakain. Ano ba ang natin, Chef? Ang tuturo mo sa amin? Chicken parmesan stuffed garlic. Ooh, chicken parmesan stuffed garlic. This one. Yan ang and you have a tomato or parang marinara sauce on the side. Okay, Chef, what are the ingredients for this dish of yours? First of all, we need 1 piece chicken breast. Chicken breast. Boneless and skinless. 2 cups flour. Okay. 4 eggs beaten. Yes. 2 cups seasoned breadcrumbs. And also? And 1 cup oil for frying, 1 large French bread, and 10 to 12 pieces mozzarella cheese. At saka may marinara sauce. That's the marinara sauce. Wow! Sige, Chef, diretso na natin. Ano yung gagawin natin procedure dito? First, we have to cut the chicken into half centimeter. Ayun. Or yeah. And then dip it to the flour and then the egg and the breadcrumbs and then fry. Okay, pa-fry lang natin. Yan. So hanggang maging golden brown lang to siya. Until golden brown. And then the bread, we cut it into 4. Okay. And remove the inner portion. Ipapa naman natin yung chicken. And then, yun, i-wrap natin yung chicken, yung mozzarella sa chicken, and then insert it in the bread. Wow! Sarap! And then, you put the... mag-cut ka ulit? Para maging thinner yung slice niya. And then, ilalagyan natin sa foil. We put the foil and then we brush it with butter, melted butter. Ano naman yun, Chef, ng melted butter? Chopped parsley, garlic, and ano pa nga yun? May konting pepper din ba yan? Pepper. Okay. Tapos ibabrush natin yan and then put it in the oven. Ibi-bake po natin yan. For how many minutes, Chef? 5 minutes lang. 5 minutes. Para matoast na din sila konti, no? Wow! So yan, chicken parmesan stuffed garlic bread ni Chef Myra. And of course, si Chef made other things for us, no? Ano yung may ibang dinala mo, Chef? French toast. Yummy! Broccoli omelette. Broccoli omelette. Chef, all these dishes na mahanap to, are there recipes we can look at? Or catering restaurant? Namin, pero may nakikita rin, nakuha rin namin sa mga Sige, Chef. Social media accounts natin, promote Chef. Natin. Facebook. Myra de la Cruz. Okay. May Instagram ka ba, Chef? Meron din. Meron din. Ano yung Instagram natin? Sophia Isabella. Sophia Isabella. Okay. Sa mga gusto po magpaluto sa iyo, Chef, ito po, mga contact numbers natin. 961-5497 and natin yung cellphone.
0909-347-7777. Alright. At saka, Chef, syempre kasama dito, Chef, yung pagbati natin sa mga lovers natin. Sige, Chef, go ahead. Hello, friends. Hello, friends. From my batchmates in Stella Maris. I know they're watching. Hoy, good morning po sa inyo. Good morning sa inyo. Good morning. Okay, maraming salamat Time to eat. sa atin, Chef. Time to eat Kakain na kami, Chef. Pero bago kumain, Haris. Yes. Alright, alam niyo ba, bago pa yung ating alphabet, may ginagamit na tayong alphabet pa dati pa sa mga panahon ng mga Kastila. So alamin natin, ano ba yung mga letra ng mga alphabet na ginagamit natin? Panoorin po natin to. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, mayroon ng alpabetong ginagamit ang ating mga ninuno. At yan ay ang baybayin. Ang pre-Hispanic writing system na ito ay binubuo ng 17 characters. 3 dito ay mga vowel, habang 14 naman ay mga consonant. Base sa mga artifacts na nadiskubre ng mga eksperto, isa sa mga pinagsusulatan ng baybayin ng ating mga ninuno ay ang mga bato. Pero sa panahon natin, alam nyo ba na mayroon na ring modernong paraan ng pagsusulat nito? Yan ay sa pamamagitan ng ating mga smartphone. Mayroon na kasing tinatawag na baybayin SMS. Isang uri ng application na pwedeng gamitin ng mga smartphone user para mag-send o tumanggap ng text messages in baybayin script. Maaari itong i-download ng mga Android user via Play Store at App Store naman para sa mga iOS user. Alright, so yun, no, bago pa yung mga ginagamit natin. Oh, ayun pala yung Si Jay at si John. Alright. Kong, ikonsulta mo ba to? Alright, i-bumper po natin. Okay, pag-uusapan natin ang katutubong alphabet, no? Ano yung evolution nito? Una, yung siguro kung yung pagtatama ng term ulit, no? Yung alphabet kasi, nalilito tayo. Parang more on yung alphabetong Pilipino, dinidiscuss doon or pinapakita natin doon yung paano to binibigkas. Or yung phonetics. Pero yung ating baybayin ay yung bahagi ng paano naman to isulat. Okay. Kaya ang talagang dapat na maintindihan ng Pilipino, kung meron tayong pasalita or spoken, which is phonetics, yes, auditory yun eh. Auditory. These are, ito yung counterpart, written, kaya Written. wikang pasulat. So, yung evolution, siguro dahil kinukonsider natin siyang pre-Hispanic. So, bago dumating ang Kastila, in fact, ang talagang very, siguro, evidence na pwede nating makita during the time na si Father Juan de Plasencia, na ang tawag sa kanya Father Porte Correro eh. Siya yung author ng Doktrina Kristiyana. Pero bago nagkaroon ng Doktrina Kristiyana in printed version, no, 1593. 59. Ayun ang unang recorded natin. That's the recorded. Yan, sumulat siya kay King Philip. Ang sabi niya, paano natin may evangelize ang island? Kasi hindi pa naman tayo Pilipinas nun eh. So, paano natin may evangelize ang island? Kasi pagdating niya, siguro mga 10-12 years siya nagstay sa Philippines, nakita niya may mga sumusulat may sumusulat. na iba. Dahil ang alam niya, Roman, Latinized alphabet. Yes. So, sabi niya, ito pala yung sulat nila. Ito yung naiintindihan nila. So, i-introduce natin yung Roman alphabet, pero hindi pa alam. So, inaral niya. So, meron na sulat sa Kapuluan. Dahil sa Katagalogan siya, Laguna, Liliw, Laguna, doon siya lang umiikot. Ang katawagan sa Katagalogan ng writing system, baybayin. Pero yung sulat na ginagamit nung na-discover yan ba ay galing sa ibang bansa o katutubo lang talaga? Ang theory namin na siyempre pinanghahawakan, talagang indigenous siya. Indigenous. Galing dito. Pero siyempre, isa sa theory ng ating ng migration, no? Yes. Is the Austronesia. Galing China, Taiwan, bumaba sa north. Or may Malay Oo, sa nasa baba. ilalim naman. Pero
ang sinasabi nila na talagang definite na pinanggalingan na ating language is spoken. Hindi kasi nabibigyan ng halaga yung written eh. Like spoken eh. Ang kapareho natin Malaysia at Indonesia. Ngayon, kung galing yun dun eh, nasa babang Malaysia, Indonesia eh. Galing sa taas eh. Galing sa taas. Ngayon, galing sa atin bumaba, maaring bumalik. Kaya nga, dalawa yung ng history is Eurocentric, galing sa labas, pumasok, o Philippine-centric, galing sa loob, lumabas, tas bumalik, sasabihin nila, galing sa amin yan. So ngayon, ang kagandahan nito, may documents naman eh. Hindi lang, parang sorry lang to mention na yung evidences nasira. Siyempre, may mga claim na every day when the colonizer, siyempre, burned books, burned evidence. Kasi yun ang purpose naman. If you're a colonizer, destroy the culture, then create a new one. So yun ang nangyari. Kaya lang, hindi sila nakatakas doon. Sabi niya, if we want to evangelize the islander, write the Doctrina Christiana or Catechism in their own language, in their own writing system. So, yun ang pinaka-evidence na sa kanila nanggaling. John, anong tingin mo? Oo, kagaya nga ng ng nabanggit ni Jay na merong mga iba't ibang school of thoughts na pagdating sa baybayin. Kasi dapat natin maunawaan na recently lang nagkakaroon ng pwede natin sabing revival or new interest dito sa ating wikang panulat. So may nagsasabi nga na maring impluensya to ng mahabang kasaysayan ng pagdevelop ng wika. Subalit meron din kaming kasamahan sa Baybayin Buhayin si Dr. Bonnie Comandante na nagsagawa ng kanyang research. Maganda ring makita yon na sinasabi niya na maaaring ito ay galing sa inspirasyon sa mga kabibe or yung Taclobo. Yung giant maganda makita natin yung kanyang presentation kasi makikita natin doon yung mga forma ng titik ng baybayin. So, yan isang datos para sa baybayin. Jay, ilang kasi may transformation yan eh, di ba? Development ng language. Development ng language. Ilang sa pag-aaral mo, ilang beses nag-transform ito? Yung transformation movement, kasi to reach to yung end natin. Bawat lugar kung meron siyang writing system eh. Pero iba-iba lang ang katawagan. For example, ang talagang na-preserve yung hanunumang yan. Hanunuo at saka mga buhid. Ang kasing sulatan nila, bamboo. And they have a poetry, yung tinatag na ambahan. Talagang na-preserve nila dahil hindi masyadong yung Mindoro eh. Yung part na yun ng mga mangyan. At ang kagandahan, nung napunta rin si Anton Posma, na siya yung nag-transliterate ng copper plate, Laguna copper plate noong 1989 nung na-discover, siya yung nakapag-preserve na sabi niya, may writing system itong na to, which is the Surat Mangyan. Then, pagpunta ka sa Kapampangan, meron din silang may evidence, ulitan. Pagpunta mo sa Bicol nga, kung ang tawag is basahan or guhit, yung alphabet. Pagdating sa Tagalog, andito yung naging sentro kasi ng mas na-occupy, baybayin. So kaya lang, nung 1914 pa as early as that, si Professor Bersosa, akala niya hawig sa kanyang research, yung sulat natin parang Arabic. So, syempre, pinilipinize niya yung yung alphabet, yung alphabeta. Kaya sabi niya, ang alpabetong Pilipino ay Alibata. So, yun ang na-popularize. Pero, dahil meron tayong libro, dictionary, dinefine mismo Kastila, vocabulario de lengua Tagalog, Spanish, Tagalog dictionary, dinefine baybayin. Ang sabi nga rin yung spell B-A-I-B-A-Y-I-N, yung bai. Sabi ng isang kasama namin na scholar din, sabi niya, ito yung sulat ng taga-bai. Di ba? Sa Laguna po meron bai. Meron. Hindi siya bai. Or bay. Kasi, di ba? Baybayin. Parang dun na sentro yung writing system, Laguna, pati Quezon, basta yung Katagalugan.
sulat ng taga-bai. So kaya, dahil walang ay ang mga Kastila, yung ay lagi nagiging Y. Yes. Kaya naging baybayin. Sa pag-aaral mo ba, gaano katagal na assimilate nung inhabitants at that time, no? Yung mga pagpasok nga ng bago dumating Kastila. Yes. Ako taga Rizal, taga Angono, Taytay. Meron dong isang, sabi ng National Museum, kanilang carbon dating, no? Yes. Yung Angono, Binangonan petroglyphs. Yung, so, isang pag-aaral doon ni Dr. Comandante, kasama namin sa Baybayin Buhayin, sabi niya, ang sabi ng National Museum, 3,000 BC. O, syempre tayo naman, National Museum na yun. If you have the authority at meron kang mga as early as 1970s, sinabi nila, these are carbon dated. Paano napunta yung carving doon sa kuweba na yun? Sabi ni Dr. Peralta, yan ay animal and human figure. Tama. Pero nung bago namin, itong recent na pagpunta namin, nung inaaral namin, 5 years ago na nga yun meron ding mga writing. May writing. So, sinasabi niya, kung 3,000 BC yun, yung writing natin, 3,000 BC, then dumating si Kastila. Yes. 1521. Kaya ang sabi niya, namatay si Baybayin noong 1621. After 100 years. So, ganun katagal, ginamit natin, sabihin natin sa iba't ibang kapulaan, from Angono Petroglyphs, yun ang basis, no? Na, kasi nag-iisa lang siya Then, lumipas ang panahon, so, fast forward tayo, 1521, nung dumating ang mga Kastila, inaral na for 100 years. Then sinabi nila, may sulat ang kapulaan. Pero pinalitan nila ng alphabet. Na yun ang isa sa pwede nating panghawakan na facts. Very interesting, no? And I'm sure ito ay tinuturo rin sa atin yung history. Dahil syempre, dahil tayo ay galing sa iba't ibang mga kultura. Yes. Kailangan alamin ng ating mga estudyante. So maraming salamat Jay at John sa inyong pagbisita dito at sana yung ating mga estudyanteng nanonood o yung mga magulang nila maging interesado saan ba talaga nanggaling ang ating alphabet. At least magamit niya sa modern modern times o use. Babati kami. Sige. Go ahead. Linggo ng week next week. Saan ba yung... Bahala na ang camera. So, inimbitahan namin kayo sa aming taunan. Last time na nandito kami, in-announce namin yung Baybayin Summit at naging matagumpay yun noong April 2015. Ngayon, dahil nagkaroon ng eleksyon, wala kaming seminar. Pero this coming August 29, dahil buwan ng wika, buwan ng kasaysayan ng August, at yung August 29, araw ng mga bayani. So sa Bacoor, kung Lani Mercado ngayon ay mayor na ng Bacoor, inalaw tayo na i-sponsor ang first Baybayin Festival Cavite. So ito ay muli sa mga guro at mga mag-aaral. So join us kung sa kayo lugar, lalo na sa Quezon. Papa-endorse kami sa inyo. Baka may mga gustong mga teachers kayo doon na gustong padaluhin. Although whole day lang siya. Dahil holiday naman siya, pinayagan tayo ni Mayor Lani Mercado. From 8 a.m. to 4 p.m. sa New Bacoor Gymnasium. Bacoor City. Maraming salamat Jay. Maraming salamat John. Diego. Ayan, wala si Talia, lahat tayo. Uy, nakapag-download na ba kayo ng katulad ko? May Pokemon Go na ako. Diba? Meron na ako, naglalaro na ako niyan Naka 23 na akong huli. Ayan, kasi ito nga daw yung trending ngayon na game. At yan po ang ating tampok sa Talk of the Town. Latest game craze is finally in town. Opisyal na kasing nai-release sa Pilipinas noong weekend ang augmented reality game na Pokemon Go. Sa unang araw pa lang nang may release ito sa bansa, nag-trending na agad ito sa social media gamit ang Facebook, Twitter at YouTube. Ibinida ng mga Pokemon trainer ang kanilang mga nahuling Pokemon.
netizen din na nag-post ng iba't ibang memes at hugot lines na may kinalaman sa nasabing laro. Sinamantala naman ng iba ang pagiging trending nito para maghatid ng katuwaan. Doon tayo sa damuhan, sure yun, meron dun. Tara, tara. Ayan, may Pokemon. Bilis na yung Pokemon. Panulin, panulin. Uy, bilisan mo na, baka mataas pa yan. Baba. Tulong. Nahuli ka din, ang tagal mo. Tigas mo naman. Kabilang sa mga nakisakay sa Pokemon Go bandwagon sa bansa ay ang ilang celebrity at politician. Sa kabila naman ng excitement at mainit na pagtanggap ng mga Pinoy sa much-awaited game, nagpaalala ang MMDA na mag-ingat sa paglalaro nito para hindi maaksidente. Paalala ng ahensya, huwag maglaro ng Pokemon Go habang tumatawid sa kalsada. Lalo na kung nagmamaneho dahil malinaw na paglabag ito sa bagong ipinatutupad na anti-distracted driving law. Ang Pilipinas ay kabilang na ngayon sa 15 bansa sa Asia and Oceania region kung saan available ang laro. Ayan na, pero advice lang natin sa mga naglalaro ng Pokemon Go na mag-ingat din sila kasi marami na rin yung disgrasya, aksidente na nangyayari sa paglalaro nito. Kasi 'di ba kapag nakuha mo yung Pokemon, magsa-stop ka talaga eh. Kailangan ma-hit mo siya ng Pokemon Ball talaga para ma-catch mo siya yung Pokemon mismo, 'di ba? Oo. Kaya kailangan mag-ingat ka. Hindi, pero I heard kasi na mag-throw ka daw ng ball sa Pokemon. Yun na nga. Ayaw mo ng violence. Yun na nga, para makuha mo siya dun sa ball. Kasi kailangan mo siya i-catch, diba? Paano kung naubusan ka ng ball? Hindi, kailangan mo mangolekta. May mga stop siya. Kunwari, ilang dito sa balls mo? UNTV. Isa, dalawa, tatlo? Depende. 50 na yung akin. Nakakaloka. Master. Isa ka pa. Pag na-hit mo yung pero maingat Pokemon, ako. elevate ka ba o makakaano ka ng encounter ka ng mas malaking Pokemon, ganon? Hindi ko alam, hindi ko naglalaro eh. Hindi, di ba may iba yung lumalaki siya? May strength lang sila. Mas bumibilis, mas lumilikot yung mga bats, gano'n. Ang inaantay ko lang malaos na yan para matigil na. Oo, pero mag-something ko ito mas maganda to. Ito mas maganda to. Kaya ako ng pampagod mood kaya mag-something. Okay, bye. Kanina pa ako nakaka-cut off Magpo-Pokemon na lang ako. Hindi yan malalaos. Magpo-Pokemon eh. Alam mo, okay, go. kumain ka na lang. Ito, ibabalita ko sa inyo. Ang isang mapagmalasakit na motorista sa Estados Unidos na ikinatuwa, Doc Joseph, ng mga netizens. I like the reaction. Ayon sa netizen na si Ray Vasquez, nagmamaneho siya patungong Las Milpas, Texas nang may nakita siyang isang matandang babae sa tulay habang naglalakad ito gamit ang isang stroller, yung adult stroller. At agad-agad naman siya nag-U-turn upang tulungan ang matandang babae makarating sa kanyang destinasyon. At marami sa mga netizens natin ang natuwa sa kabutihan ni Ray dahil siya may ginawang something good! Yes! That's how we like it. So, mga kasangbahay, i-like and share nyo na po ang Kiko Cares on Facebook. Kiko Cares, okay. Hello lang sa LTO Lucena and LTO Tagpuan. Hello! Good morning! Oy, nakakatawa doon. Wala lang, cute natin.